ating patron na si Immaculate Conception. Salamat, Father Ron. So tayo nga po ay nasa ikawalo na ng araw ng ating novena. At ano nga ba itong novena na ito? 9 na araw. Kung hindi paghahanda po natin. Paghahanda para saan? Para sa darating na kapistahan ng ating patron. Nang sa ganon, sa araw na iyon, tunay nga tayong magdiwang, tunay nga tayong magpuri, at tunay nga tayong magpasalamat sa ating Panginoon dahil sa pagbibigay niya ng ating patron. Immaculate Conception, ang ating mahal na ina. 9 na araw na paghahanda. Sa panahon na ito ng Adbyento, nasa ikalawang linggo tayo ng paghahanda na ito. Sinindihan na natin ang ikalawang kandila na nagpapaala-ala sa atin na ang ating Panginoon ay ang kapayapaan sa buhay natin. If we want peace, receive Christ in our lives. Isang araw po doon sa aming parokya sa San Nicolas, itong week lang na ito, may lumapit sa akin. Father, ano na nga po ba ang meaning, kahulugan ng itong mga kandila sa ating Advent wreath? Tinatanong niya kasi meron daw po pala siyang Advent wreath sa kanyang bahay, which is really maganda sana kung ang bawat isa sa atin talaga ay mayroong Advent wreath, no? Dahil sa simbolo o mensahe na dala nito para sa ating pagkahanda din. So sinabi ko sa kanya, yung una po ay hope, yung ikalawang kapayapaan, yung ikatlo na kulay pink ay joy, at yung ikaapat ay love. Pinaulit-ulit po niya sa akin. Ayaw po yata niyang kalimutan, no? Dahil sa pagsisindi na rin niya ng kanyang Advent wreath. Pero nung ako po'y lumabas ng simbahan, andun ako sa gate, at nakasalubong ko na naman siya, natapos na rin siya magdasal sa loob ng simbahan, nagtanong na naman siya, Padre, ano na nga ba ang kahulugan ng mga kandila sa Advent wreath? Inulit ko na naman, sana hindi niya malimutan. Kayo po, naaalala niyo po ba? Ano yung una? Pangalawa? Pangatlo? At pang-apat? Very good. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sapagkat tulad ng ating paghahanda sa 9 na araw na ito para sa kapistahan ng ating patron, itong mga kandila na ito, itong Advent wreath na ito, ay simbolo din po ng ating paghahanda. Paghahanda para saan? Para sa Kapaskuhan, birthday ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi lamang din birthday ang pinapaalala nito, kung hindi yung muling pagbalik ng ating Panginoon sa kanyang kaluwalhatian, na kung saan huhukuman ang bawat isa sa atin ng naaayon sa ating mga ginawa sa ating buhay. Kaya po sana pahalagahan natin ang paghahanda sa buhay. Sa ating Ebanghelyo, narinig natin ang kwento tungkol kay San Juan Bautista, pinsan ni Jesus. At ang kanyang pangangaral, ang kanyang sinisigaw, prepare the way of the Lord. At papaano nga din po niya ipinapahayag ito, kung hindi sabi sa ating Ebanghelyo, proclaiming the baptism of repentance. Pakiulit po, repentance. Ito po ay isang napakahalagang gawain para sa ating paghahanda. Hindi lubos ang ating paghahanda kung walang repentance. Ano ba itong repentance na ito? Hindi lang po pagsasabi na, oh, I'm sorry, nasaktan kita. Oh, I'm sorry, nagkamali ako. Kung hindi itong tawag ng repentance, itong pagtawag ng pagbabalik loob sa ating Panginoon ay pagtawag sa pagbabagong buhay. Pakiulit, pagbabagong buhay. Habang hindi tayo nagbabagong buhay, hindi lubos ang ating paghahanda.
Baka ang ating paghahanda ay katulad lamang ng dekorasyon sa ating mga bahay, ng mga pagkain sa ating lamesa. Sana higit pa doon. Maganda yun, no? Yung mga ginagawa natin. Pero huwag natin kakalimutan yung anong salita? Repentance bilang paghahanda. At ano yun? Pagbabagong buhay. Kaya naman kung gusto nating makamit itong pag-asa, kapayapaan, kaligayahan, kagalakan, at pagmamahal, pagbabagong buhay. Isipin natin sa paghahanda na ito, ano ba ang kailangan kong baguhin sa aking buhay? Yung mga kasalanan. Ano yung mga kasalanan na aking nagawa? Hindi lang dapat sorry, kung hindi yung pangako na gagawin ko ang lahat na hindi na mauulit yung kasalanan na iyon. At hanggang sa aking masunod ang kalooban ng Diyos. Ano pa yung dapat kong alisin, baguhin? Buot, galit dito sa aking puso. Tingnan natin, baka may galit pa yan sa puso natin. Baka may hatred pa yan sa puso natin. No, bakit nga ba nagkakaroon ng galit? Bakit nagkakaroon ng puot? Dahil tayo'y nasaktan. Kaya nga kung minsan, bibigyan din natin ng kahulugan yung galit at puot na iyon dahil sa sakit. Pero hindi inaalagaan ito. Sapagkat kung aalagaan natin ang galit o puot sa ating buhay, ito ang magbubunga sa buhay natin. Kaya dapat baguhin natin. Paano natin babaguhin? Pagmamahal sa ating Panginoon. That is why the Lord also taught us, love even your enemies. No? So, repentance, no? Pagbabagong buhay, pagkakanda. Ganon din po yung pagdating ni John. Sinasabi noong nagpakita ang anghel kay Zechariah na ihahanda niya ang daraanan ng ating Panginoon. Nung isinilang si John at nakapagsalita ang kanyang amang si Zechariah, ganon din ang kanyang ipinahayag sa kanyang Benedictus o sa kanyang awit. Ihahanda ng kanyang anak ang daraanan ng ating Panginoon. Kaya naman ang bawat isa sa atin, sana mayroong paghahanda na iyon. At ngayon din po sa paghahanda natin para sa kapistahan ng ating patron na si Mama Mary, Immaculate Conception, ay mayroon tayong napakagandang tema. Sino po kaya gumawa ng magandang tema na iyon? Ano nga po ba yung tema natin? Nabasa ko sa letter ni Father Ron. Pag-asa, Mama Mary, pag-asa at gabay patungo sa puso ng parokya. Pakiulit. Pag-asa at gabay patungo sa puso ng parokya. Isa pa. Ayan, inulit-ulit ko lang din para hindi ko malimutan. No? Sapagkat napakaganda ng tema. Andun yung si Mama Mary na siya ang pag-asa at gabay patungo sa puso ng parokya. So pag-asa at gabay. Patungo saan? Sa puso. Ano ba yung puso ng parokya? What is the heart of our parish? Siguro tatanungin ko, sino? Para mas madali ang sagot. Who is the heart of our parish? Our Lord Jesus Christ. Kaya nagiging pag-asa at gabay natin ang ating mahal na ina. Nagiging pag-asa at gabay natin siya sapagkat siya ang isang napakagandang halimbawa na naglakbay patungo sa kaharian ng ating Panginoon. Huwag natin kakalimutan yung fiat ni Maria, let it be done to me according to your word. Sapagkat kung susumahin natin yung ating paghahanda, doon talaga patutungo, let it be done to me according to your word. Nagbabagong buhay tayo, meron tayong repentance, meron tayong paghahanda sa panahon ng Adbyento upang masunod natin ang kalooban ng ating Panginoon. No, at yun ang ginawa ni Mama Mary. Let it be done to me according to your word. Pakiulit nga yun.
Let it be done to me according to your word. At kailan nga po ba natin sinasabing, huwag kang mawalan ng pag-asa? Nasabihan na po ba kayo ng ganoon? Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Huwag kang mawalan ng pag-asa sa buhay. Hindi ba kung meron tayong pagsubok? Hindi ba kung meron tayong mga problema sa buhay, ang ating mga mahal sa buhay o ang ating kaibigan o pupunta tayo sa mga counselors o sa pari, sasabihin sa atin, huwag kang mawalan ng pag-asa. So, ibig sabihin sa buhay natin, laging may pag-asa. Ano saan natin makikita yung pag-asa na iyon? Sasabihin ninyo, ayun, Father, sa Advent wreath. No? Kung hindi, makikita natin sa ating Panginoon. Our Lord is our hope. No, kaya napakagandang handog niya ito para sa atin sa panahon na ito ng Adbyento. At napakagandang modelo natin ang ating mahal na ina. Huwag mawalan ng pag-asa. Kaya nga po kung merong lumalapit sa akin, mayroong mga problema, mga pagsubok sa buhay, ang kadalasan ko lang sinasabi sa kanila, huwag mawalan ng pag-asa. Kapit lamang sa ating Panginoon sapagkat siya mismo ang nagsabi, sa lahat ng nananalig sa Kanya ay walang imposible. Amen? Amen. Sa lahat ng kumakapit sa ating Panginoon, walang imposible sa kanila. So ang journey natin towards the heart of our parish, the heart who is our Lord Jesus Christ. And there is an very important element also sa tema na yon, in that theme, parokya. Ulitin nyo nga po, parokya. Ano yun sa tema natin? Sa puso ng parokya. Si Jesus ang parokya. At ano naman itong parokya na ito? Iisipin natin, baka itong simbahan, ay ang pangalan dyan, Parish Church. No, itong structure na ito, Parish Church. So ano ba yung parokya na iyon kung hindi tayong komunidad na bumubuo sa simbahan na ito? No, tayong lahat. Kaya nga sana wag nating kakalimutan, tayo ay bahagi ng parokya na ito. Sabihin natin, ako ay bahagi ng parokyang ito. Let us claim it. Bakit? Sapagkat kung may biyaya na ibubuhos ang Panginoon dyan, sasaluhin natin, magiging bahagi din tayo sa biyaya na iyon. Kaya nga, napakalaking biyaya ng ating mahal na ina para sa atin. Sa kabilang banda din naman, if we will claim that this is our church, we must also remember that we have responsibility for this church, sa parokya na ito. Sabihin nyo, ako rin ay may responsibilidad sa parokya na ito. Huwag niyong kalimutan yan. Pagpasok ko kanina dito sa ating simbahan, merong dong 1, 4, ano yun? 2, 3, 4, 5. Nabasa niyo po ba yun? 2, 3, 4, 5. So, ibig sabihin, may bahagi tayo sa proyekto at programa na ito ng ating simbahan. Kaya tatanungin natin at gagawin natin, ano nga ba ang aking magagawa? Ano nga ba ang aking maitutulong? So my dear friends, brothers and sisters, on this 8th of our Novena to the Immaculate Conception, 9 na araw ng ating paghahanda, never forget that very beautiful theme for this feast na pinaghahandaan po natin. At bilang bahagi ng parokya, sana sama-sama na nagdiriwang ng kapistahan ng ating patron. Pwede po ba yun? Sama-sama sa pagdiriwang ng kapistahan ng patron. Ano po ba kasi ang nangyayari kadalasan? Kapag piyesta na, kung sino na lang din yung nagsimba, yun na ang bahagi, no, na nakikipagdiwang. No? Biniinibet pa naman si bishop, no, pinagandaan ng 9 na araw, pero sila lang. Kaya anong ginagawa ng parish priest? Kung minsan, itataon na lang ng linggo para maraming tao.
Hindi po ba napapansin natin yon? So sana, let us really claim that this is our parish, no? That this is our church. Bahagi ako nito, bahagi sa biyaya, bahagi sa responsibilidad na pinagkatiwala ng ating Panginoon at sama-samang maglakbay patungo sa puso ng parokyang ito ang ating Panginoon sa gabay ng ating mahal na Ina. Amen.